si Representative Hami Zamora. Pami pala, Pami. Sorry. Pami. Hami kasi medyo chubby siya. Pami Zamora. Pami ha. Oo ha. Ay, bakit daw ngayon nag-iingay si Speaker Alvarez? Samantalang hindi naman siya nag-ingay nung ginagawa yung budget. It's very ironic that Mr. Alvarez barely participated in the non-stop budget hearings that we've had. Bakit nga daw ngayon nagpo-protesta? Ngayon nagre-reklamo? Samantalang nung ina-approve yung budget, wala naman daw siyang nire-raise na concern. Wala naman siyang ni-raise na concern. Ito ang sagot ni Speaker Alvarez na abogado. Abogado rin ito eh. Sabi niya, walang tinatawag na legislative estoppel. Hindi porket wala akong sinasabi, wala akong imik, eh gagawa na kayo ng krimen. Maglalagay na kayo ng substitution o insertion o yung mga falsification ng legislative documents. Walang ganon. Porket walang umibog, gagawa ka na ng krimen. Bakit dito ako dyan sa Congress magre-reklamo? Eh, krimen ang nirereklamo ko. Pwede ba ako magreklamo ng krimen dyan? Piskalya ba kayo? O hindi, di ba? O korte ba kayo para mag-determine kung guilty? Hindi. Eh bakit dyan ako mag-iingay? Dito ako nag-iingay sa proper forum. Ayun. Oh, di ba? On my end, I'd like to clarify that it is anyone's absolute right to file any case, and it's very good that they filed so that it can go through the proper channels and that the House leadership will squarely face that. Kaya sabi niya, pinayuhan niya si Representative Zamora at si Majo Dalipe. Abogado rin pala itong si Majority Floor Leader Dalipe na bumalik sa law school. And eto pa ha, tama yung hirit dito ni Bebot Alvarez. Yun ngang senador. Si Senator Coco Pimentel. Humihingi siya ng details. Noong final sa technical working group, ayaw siyang bigyan. Senador. Wait. Safe. Umpisa, speaking of hindi umuurong, eto ha. Nagalit! Nagalit. Hindi naman nagalit. Mabait ito. Yung dating Speaker Alvarez ay nag-respond din na po sa mga batikos sa kanya. Ayun. Kasi natatandaan nyo, after naming idinimanda si Speaker Romualdez, May reaction. Majority Dalipe, Opo. yung dating chairman ng APRO na si Saldico at yung kasalukuyan si Stella Kimbo, may mga nag-react po yung isang mambabatas, si Representative Hami Zamora. Pami pala, Pami, sorry. Pami. Hami kasi medyo chubby siya. Pami Zamora at si Congressman Gutierrez ng One Rider. Sabi kasi nitong si Representative Pami ha. Opo. Oo ha. Ay, bakit daw ngayon nag-iingay si Speaker Alvarez? Samantalang hindi naman siya nag-ingay nung ginagawa yung budget. Bakit nga daw ngayon nagpo-protesta? Ngayon nagre-reklamo? On my end, I'd like to clarify that it is anyone's absolute right to file any case, and it's very good that they filed so that it can go through the proper channels and that the House leadership will squarely face that. Having said that, I want to take note that it's very ironic that Mr. Alvarez barely participated in the non-stop budget hearings that we've had for the 2025 budget, whether sa committee level or sa plenary. Wala naman siyang ni-raise na concern. Bilang Assistant Majority Leader, parati po akong nasa session floor, bihira ko po siyang nakita. So, nandun na po yung chance sana na kung meron siyang sisilipin, meron siyang mga tanong, masasagot na sana noon pa. Samantalang nung ina-approve yung budget, wala naman daw siyang nire-raise na concern. O sabi naman itong si Majority Dalipe, lahat ng pagkakataon na ibinigay sa kanya para magkaroon ng objections, etc. Ito ang sagot ni Speaker Alvarez na abogado. Abogado rin ito eh. Sabi niya, walang tinatawag na legislative estoppel. Ano ba yung estoppel? Halimbawa tayo ay mayroong isang usapin. Meron kang reklamo pala, hindi ka
Agad sumagot. agad sumagot. You led the other person to believe na walang problema. Opo. Later on, you cannot be heard to complain. Yun ang estoppel sa law. Pero sa lehislatura po, walang ganyang There's no doktrina such o thing. prinsipyo. Ayun. Hindi porket wala akong sinasabi, wala akong imik, eh gagawa na kayo ng krimen. Maglalagay na kayo ng substitution o insertion o yung mga falsification ng legislative documents. Walang ganon. Porket walang kumibog, gagawa ka na ng krimen. Ayun. Hindi pwedeng ganon. Kaya sabi niya, pinayuhan niya si Representative Zamora at si Majo Dalipe. Abogado rin pala itong si Majority Floor Leader Dalipe na bumalik sa law school. Oh? Ganon din ang sinabi ni Sal Panelo kay former Judge Jimmy Santiago ng NBI, di ba? Bumalik sa law school. Pero ibang usapan naman yon. Okay. Dinagdagan pa ni Speaker Alvarez. Sabi niya, paano ako makakapag-participate? Hindi ako member ng Bicameral Conference Committee. Ayun. Kasi di ba, in-explain na po natin on how a bill becomes law. Inire-reconcile yan, di ba, gagawa ng appropriations bill. Mag-originate yan sa House kasi expenditure of public funds yun. According to the Constitution, it has to emanate from the House of Representatives. Gagawa ng ibang mga budget proposals sa Senado. Ire-reconcile yan ng BICAM, ibabalik ulit saka ira-ratify. Opo. Hindi naman siya miyembro ng BICAM. Ayun. And, eto pa ha, tama yung hirit dito ni Bebot Alvarez. Yun ngang senador. Ha? Si Senator Coco Pimentel. Okay. Humihingi siya ng details Ayun. noong final sa technical working group. Ayaw siyang bigyan. Senador. Eh. O, eto pa. Opo. Kasi naman dyan sa Kongreso, meaning the House, lahat ng kalaban nila in-exclude nila. Di ba si Congressman Marcoleta, tinanggalan nila ng membership sa 6 na committee dahil lang hindi nila kaalyado? Oh. Grabe, di ba? Yung blanks, nandun yun sa BICAM. Wala naman yun doon sa GAA eh. O sa GAB, yung General Appropriations Bill. Opo. Lumabas yun doon, wala namang fill up yung blanks. Paglabas ng sa BICAM after the technical working group, so nagkaroon ng blanks na nanggaling sa House of Representatives. Kasi ang sinasabi nga nitong si Speaker, naintindihan naman natin minsan ang tingin ng Congress, korte sila. Lasing daw sa kapangyarihan. Kitang-kita namin dun sa Tricom, sa Quadcom, di ba? Nagiging abogado pa nga sila bigla eh. Nag-google lang, abogado na. O, ipakukulong ka pa. Sabi niya, dito ang nangyaring krimen, nag-insert sila ng mga numero na iniba nila yung ibig sabihin ng legislative document. Ito yung approved na ratified na ng both chambers na version noong General Appropriations Bill. Bago nila gawing enrolled bill. Ang tanong, may jurisdiction ba ang Congress mag-assess ng probable cause? Ang ibig sabihin ni Speaker, bakit dito ako dyan sa Congress magre-reklamo? Krimen ang nirereklamo ko. Pwede ba ako magreklamo ng krimen dyan? Hindi. Piskalya ba kayo? O hindi, di ba? O, korte ba kayo para mag-determine kung guilty? Hindi. Hindi rin. Bakit dyan ako mag-iingay? Dito ako nag-iingay sa proper forum. Ayun. Oh, di ba? At nalaman lamang daw niya yung blanks at insertions noong January 18, tapos na ang deliberations. Noong ito ay siniwalat ni Congressman Ungab. Paano siya mag-iingay? Anyway, nagpapalusot lang ng mga yan eh. Kasi medyo na-trigger sila. Anyway,